my first apartment in Japan. Sobrang liit. At yung mga Lang. 3 lakad lang CR mo na. 4 na lakad, bedroom mo na. Ganun siya kaliit. Yun ang naging studio ko. I don't have bed. Yung bed ko nasa lapag. Naiiyak! Ano ba yan? Kaya nga, naiiyak na siya. Buzz first! Lahat tayo nakikita yung success, beautiful products, growing business, and the packed orders. Pero ang hindi nakikita ng karamihan ay ang sleepless nights, failures, at risk behind every successful business. Ang dami na nating na topic sa podcast na to, sa podcast ng Buzz First. Pero parang gusto ko i-testing tong co-host ko kung talaga bang nakikinig siya ng mga nire-release nating episodes. Testingin natin yan. Of course! O, go! O sige, ano ang mga naging topic natin sa podcast natin na nai-release? Na-topic na natin, influencer marketing. Isa. Mga influencers ng The Hive, naka-visit na here sa Buzz First. Perfect. O ngayon, today. Ito ang perfect timing para explore natin ano naman ang business world. Ano ang thought process ng isang business-minded, di ba? Tama! Kaya naman, O, hindi ka na naman nagpakilala, nalilimutan partner. namin lagi magpakilala. Anong tawag nila sa atin? Host 1, host 2. Hindi, magpapakilala kami guys sa inyo. Ako si JP. And I'm Jel, and welcome to Buzz First! Today's guest started from humble beginnings. So, she's a proof that you don't have to start big. You just have to start. Diba, JP? Yes, Tama. tama. So, let's welcome Miss Yana Yana. Adato. Yes! Nice setup. Wow. Welcome to Buzz First, Miss Yana. Hi! Thank you so much for You're so having me here. Thank you po. Thank you. pretty. This is my first podcast, by the way, guys. So, ready Love na po ba kayo sa I mga am very questions? excited, but medyo kinakabahan. Ano ko yung mga tanong nyo sa akin? Gusto Anong niyo na gusto po nyong ba malaman tungkol sa akin? Charing. Gusto niyo na po ba mag-start? Go ahead. Etong simple question na to, Mm. dito nagsisimula ang lahat eh. Okay. Sige, go. Kamusta Let's go. naman ang isang Yana? Me, like, right now? Yes. Right now, I'm okay. Madami tayong ginagawang mga plans, to expand and busy. But I'm okay. I'm happy na, very productive every day. So, I'm okay with that. Fulfilled. Love Exactly, that for yes. you. So, today po, people know you as Mhm. the founder of Deluxe Philippines. Mhm. Pero, before and outside business, who is Yana? Oh, so 7 years ago, I went to Japan to study my college. Mm. And then, dun talaga nag-start lahat. So, after I graduated ng college, I was an English teacher. Ay, Oh, Yes. Sorry naman sa wow. mga grammar and singular plural natin dyan. Trivia. Kasi baka English ma-detect teacher. niya yung mga mali Ay, nating grammar. Ay, grabe naman. Yeah, so I was an English teacher and then ang dami kong naging work. Like I worked also sa car auction in Mm. Japan. So before ko talaga natisod or na nakuha yung business nating Deluxe Japan. Yeah. Follow-up question ko lang po, paano kayo napag-desisyon na ay, sa Japan ako magka-college? The reason kasi yung sister ko is nasa Japan na siya. Mm. So, I decided na wala lang, parang random lang. I took a examination here sa Philippines from Japan Embassy. So, ang nangyari, pumasa ako. Mm. Pagka pumasa ka kasi, they have like, I think, 80% of your tuition fee ay Ay, libre. wow. Yes! So, sino ba tayo para tumanggi? So, ano Yes. lang po yung ginastos niya din? Of course, yung plane ticket. Yeah. Charot lang. Visa. Of course, the visa, they process it. Ano lang, 30% of the tuition fee for 3 years sinagot ng school. So, that's Wow. university. So, talagang medyo mahal. If ever hindi ako pumasa doon, I don't think so our family can able to provide for my tuition fee. Yeah. Pwede po malaman what's your program back then? What do you mean? Like yung course. Course. Yung course ko, I am a international course kasi major in Japan culture and tourism.
So very malayo Malayo, in but business side. yes. Pero nakakatuwa kasi, I have a very short story, no? Back then, I took education. So Mm. that is BSN, that was major in social studies. During that time, 2 years lang ako nag-college here in the Philippines. And I was like, I don't want to be a teacher. Sabi ko, Mm. parang parang wala to sa system ko. Parang hindi ko bet maging teacher. And then ang twist, pagdating ko ng Japan, teacher. Teacher. Ah, Yeah. Teacher okay. ang labas mo. So, may mga ganung talagang pangyayari, no? Parang dun talaga yung destiny mo. Mm. Yeah. Ilang years po kayo naging teacher sa Japan? After nung pagka-graduate ko, 2 years lang. 2 years. 2 years lang ako naging teacher. Actually, kahit nung nag-start na yung ating business, hindi ako bumitaw sa pagiging teacher. So, Mm. parang tumagal din. Mga 3 years, So, mga yung ganyan. student nyo po is mga Japanese din. Yes, super mix. Like, I have my adult. I work sa one of the biggest language school in Nagoya. So, No. dun ako nag-start. Tapos, ang dami kong part-time job. I think mga 4. So, sometimes may nangyayari na in just like one day, I have like 4 or 5 schedule. Oh my So, Ilang taon po gosh. kayo niyan? I was very young. 24, Oh, 23. Wow, so 24. young. Work. 4 ang Yeah. work. Yeah. Bakit po? I'm so curious. Bakit po kailangan yung Super kumayod ng hassle. gano'n? Actually, hindi ko din alam. I just love doing it. Like, ayoko lang Mm. Yeah. natatambay ako sa bahay na parang ganon. Tapos during that time kasi, I have this feeling na I have to save up. Parang ganon. Kasi I don't want to ask any tuition fee from my parents, from my sister, ganon. So parang sabi ko, I want to save up. So, Ganon. lahat po ng kita nyo, savings lang. Wala po kayong obligation to, padala here in the Philippines. Wala. Because I'm the youngest. So, wala talaga akong obligation. Parang, like, OFW type. But I'm very, of course, grateful na ganon. Siyempre. Kaya siguro din, nakapag-save tayo. Yeah. Of course, di rin ako magastos. So, yeah. So, nung nasa stage po kayo ng life nyo na yan, parang naging dream nyo na po ba maging business owner? Nakita nyo po ba yung self nyo na magkakaroon ng business? Actually, I am the first business owner in our family. Wow. Yeah. Kasi lahat, my brother is in medical industry, my sister is also in medical, and then, basta, parang ako lang yung una na naging business owner. So, wala siya sa system ko talaga. So, ang first business nyo po is yung Deluxe Japan. Yes, that is my first. So, paano po tayo nag-start na, Deluxe, magtayo tayo, Deluxe Japan? Paano kayo napunta sa luxury business? I actually started nung pandemic. Actually, ang hirap pa nun kasi I don't know kung saan ako kukuha ng items. To be honest, hindi ako mahilig sa luxury. I'm not into luxury, guys. Hindi ako. So, siguro dahil nakitaan ko lang siya ng potential. Na possible siya. And then also, parang I just keep going. Parang ganun. Nung natisod ko yung business, hindi ako agad nag-quit sa work ko. I still have 4 jobs May during that work, time. tas May side hustle pa siya. habang ini-start ang Deluxe Japan, Mhm. may nagwo-work siya. Yeah, Yes. oo. During that time, I still remember, pag nag-ship ako ng items from bahay to, ano pa nun Japan Post pa kami nun Wala pa akong DHL because hindi pa siya company during that time. Ipapadala ko siya, tapos, tsaka ako papasok ng work. I still remember, nakabike pa ako nun. Wala pa akong kotse nun sa Wow! Japan. So, you're a one-man team before? Yes, I Okay. am. Ako talaga, kaya alam kong during that time, talagang kaya. Wala. Actually, nag-staff lang ako 3 years ago. 7 years na yung business ko. So, for 4 years, I was Ikaw alone. lang talaga. I was alone, yeah. Super brave decision, no? Yes, pero hindi ko siya nakita during that time na parang mahirap. Ano po yun, like, hindi ko naman parang, baka pangit yung term, pero ano po yun, like, trip lang or
naisipan niyo lang na, "Ay, parang bet ko 'to." Nakita niyo po ba online? During that time, malakas na yung live selling. Talaga. Ah, Mm. So, parang ako, I don't have idea. Parang nanood lang ako once. Sabi ko, I think I can do this. Parang ganyan. Tapos, started pagka may free time ako, inaano ko, nagla-live ako, ganyan. Tapos, nagsisell-posting, ganyan. Tapos, ako na din lahat. I still remember, meron akong my first apartment in Japan. Kasi pagka-graduate ko, umalis na ako ng bahay ng sister ko. So, living independent, alone na. ako na talaga mag-isa. So, sobrang liit. I think mga tatlong, how can you say? Yung walk. Tatlong lakad. Tatlong lakad lang CR mo na. Yeah. Hmm. 4 na lakad, bedroom mo na. Ganun siya kaliit, yung room Yeah. ko. Mm. Tapos yun ang naging studio ko. I don't have bed. Yung Hmm. bed ko nasa Ay. nasa lapag. Pero that's very normal in Japan kasi. Hindi siya nakakaawa, Mm. guys. Normal yun. Parang medyo naawa na nga ako. Alam mo, Maiyak na ako. Parang kawawa naman si alam mo si Mano, Siana. parang, uy, hindi, normal yun. Yung mga Okay. nasa sahig Mm. na bed in Japan. Parang kawawa naman si yung Wag po tayo maawa. Oo, Hindi wag po siya maawa. kaawa-awa. So, it's normal. Pero kasi, during that time, naalala ko, yung mga katabi ng apartment ko, alam mo yung mga matatanda na, tapos kinakatok na lang sila kung buhay pa. Yung Oh normal my kasi yun sa gosh. Japan. Like, parang someone is checking on them kasi wala silang family. Mm. Mm. So, yun. So, curious ako paano yung pag-start nyo? Ano yung first lineup ng bag na binenta nyo? Ah, Gaano ka-luxury na ba? Chanel na ba? Hermes na ba agad? hindi. Ang una kong naging, I still remember, hanggang ngayon nagpa-flashback sa akin kasi talagang finotoshoot ko siya, inano ko, ako lahat ang Mm. gumawa. Mga coach. So, yeah, yung mga ganyan. Well, maganda ang coach. Anyway, maganda naman siya. I'm not saying mababa siyang Mm. brand. But, I mean, for the luxury kasi, siya yung medyo hindi masyadong okay yung, Pricey. Ah, cut mo na yun, hindi mo maganda. Nasa low tier yeah, Yung low parang ng tier. luxury, starting for oo. the luxury. Yun. So, doon ako nag-start. And Sa sorry, last coach. pahabol question. Kailan nyo siya, kasi hindi kayo mahilig sa luxury, pero Mhm. nag-luxury kayo. Mhm. Kailan ka na in love na sa ginagawa mong luxury business? Nung kumita na tayo. Of To course, be honest, syempre. parang I saw a potential na parang possible naman pala siya. And then, just research kasi in our industry, ang kalaban mo dito is the prices. It's not the brand because the brand is already established. Mm. So, ang kalaban mo dito is the prices in the market, ups and down yan. So, you have to study magkanong prices, especially ako sa auction. Kasi kung hindi ko alam ang prices in the auction, I can get higher price, talo ka na agad. So, that's how it works. So, kailangan talaga updated ka. So, speaking of that po, ano po yung mga challenges na na-experience nyo? May biggest problem or challenge ba kayo before na na-encounter? Nung nag-start ako, nakakatawa. Kasi, for the audience lang natin, no, I don't have mentor. I don't have advisor when it comes like finances, handling business, and mga plan it out. Ako lahat. I started small talaga. Tapos doon ko na nakita yung mga parang, hindi pala pwedeng ganito. Ganito pala dapat. So talagang natuto akong mag-isa during that time. Ang nakita kong medyo nag-struggle ako during nung mga panahon na yun is yung language barrier kasi it's in Japan. Mhm. Tapos auction. So they use the informal Mm. words Yeah. like as in ibang lengguwahe na hindi siya naaaral in school Mm. or hindi siya nagagamit in Mm. daily conversation kasi informal yung ginagamit nila. So, doon ako medyo nag-struggle ng Struggle. konti. Like may times na pag nagbibid ako boxes, I thought yung laman ng box, mga bag, pag-deliver sa akin ng items, mga jacket pa na Ah, makakapal ha, so yung pang winter mali-mali. talaga. Oo. Syempre pagka ganun, thousands din yun, talo ka na. And how can you sell Mm. that? Hindi naman siya sa market. So, yun yung mga napag-aralan ko, mga struggle. Tapos, during that time, dinadrive ko yung Nagoya to Tokyo. Alam mo kung gaano kalayo yun? Gaano kalayo? 6 hours Oh drive. my gosh, parang Baguio. Yes, 6 hours are back to back. Kasi ayoko mag-hotel kasi mahal. So, Mm. ang ginawa ko, para makatipid ka,
You have to drive, gano'n. Parang umatras yung reklamo ko sa buhay, parang wag ka palang Oo. magreklamo habang naririnig ko ang Yeah. story ni 'Di Miss Very Yana. ba? inspiring. Oo. Talagang started from the Bottom bottom. talaga, Mm. yes, As yes. in zero knowledge. Hmm, Biglang ngayon you're learning on your own. yes, Mm. oo. Galing. Tapos puwede ka na rin po mag-mentor and Ay, actually 'pag may mga nagme-message sa'kin sa Facebook and they want to start up the business in Japan, I give them the right advice. oh, Yes, I give them the right advice kasi there's no shortcut, eh. yeah. I cannot tell them na, "You do this, you do that." I'm just Mm. always telling them na, Tama. "Just enjoy it." 'Di ba, gano'n. Just enjoy the journey. Correct, Yes, yes. correct. So, medyo magmo-move forward ako sa question, Mhm. Medyo successful na tayo dito sa sitwasyon na 'to. Kung puwede lang po itanong, ilang taon ka po nung first mong na-hit ang 1,000,000 1,000,000 pesos. pesos? Pesos. So nag-graduate ako 21. I started nakuha ko yung 1,000,000 ko siguro mga 23. Hmm, 23. nanliit ako lalo Ay, dun. kasi Japan kasi yun, like Sabagay. tapos ang laki ng salary ng teacher dun kasi per hour. So, siguro mga per hour dun mga 1,500 pesos to 2,000. May deluxe Japan na po ba nito Yes. so halo-halo na siya, Halo na yung teacher, yung for ay, work niya sa Yeah. hindi, life? nung nag-deluxe Japan na ako, may ano na ako nun, savings na talaga. Yeah. May Hmm. million na po. May Okay. savings na. So, Hmm. you ask me if yung kailan ko nakuha talaga through savings or yung ibang job ko, parang 23, mga ganun. So young. So, young. Kasi nakita din naman natin yung Love it. ginawa niya para makuha Oo. At saka yun. hindi, during nung college ako, talagang may part-time job na ako. Okay. So, student ka pa lang po talaga nagwo-work ka That's a na. good thing in Japan, shout out. Kasi you can do job like kahit ilan kasi sobrang gaan ng schedule namin during that time, nung college days. Hmm. Hindi 8 hours na na school. Ang ano namin, ang ang schedule namin nun, minsan twice ano lang, twice a day, yung mga ganun. 1 hour, Hmm. 1 hour lang. So, So, talagang you unlike have time. here na full-time is 8 hours. Yes. Mm-mm. So, Miss Yana, if tatanungin ka, anong mas mahirap? Yung i-earn yung first million mo Mhm. o yung journey mo para i-grow na 'tong business ng Deluxe Japan? Siyempre mas mahirap yung pag-grow ng business. Kasi yung million, actually, kung sa savings ko lang or sa basic na trabaho, as I mentioned, madaling makuha siya kasi nga sa abroad. Pero kasi growing the business, since yung 1,000,000 mo in this type of business, it's just 1 or 2 bag. So, how can you do Yeah. that? So, mas mahirap talaga yung to grow the business. Yeah. Mm. Ilang Mm. bag po yung nakuha niyo nung unang-una yung unang start niyo pa lang ng business? Nung nag-start ako ng business kasi, hindi pa ako puwedeng makapasok sa auction because there's a lot of like mga license, ganyan. So, I have to take Requirements. that pa. So, during that time, sa store lang ako bumibili. Ah. Iniikot ko, dinadrive ko talaga 'yan. Ang layo-layo ng mga dinadrive ko lagi for me to get the cheaper one. Tapos kayo po yung naghahanap kung ano yung pinakang cheapest? Yes, dun na papasok yung knowledge mo in the market. Kasi kailangan alam mo talaga, alam mo yung cheap, alam mo yung mahal. So dun na po kayo nag-research na, ay Yes. okay, eto pala yung right price for this bag. Yes, mm. So usapang money po tayo. What's Mm. the biggest money lesson you've learned? Naku, ang dami. Ang dami. Actually, ang biggest lesson ko talaga is don't trust anyone when it Ooh. comes money. Yeah. Kahit super Tama. close friends, 'no? No, Naku, yes. masisira tayo diyan, eh. Totoo. Yes. Don't trust. Kasi ako, for me to actually ano lang 'to, lately lang. Recently lang yung mga lesson ko in life kasi it's my first time to build the business here in the Philippines. So I met a lot of people, different kind of people na we didn't know what's their really intention to you. So doon, I have a huge lesson na parang when it comes money pala, I thought kasi before I had to build connection here in the Philippines. But then I realized recently because of what happened, parang
Hindi eh. Kaya mong mag-isa. Kaya mo Yes. kahit wala sila. Mm. So, yun, yung lesson mo is don't trust anyone when it comes money. Kahit na gaano pa ka-close. Oo, at saka kahit gaano pa kaganda yung nakikita. Basta when it comes money talaga, yun talaga. So right Usapang now po, pera. meron na kayong financial advisor I or still don't have financial advisor. Wala pa din akong ganon na hinihingian ng tulong. Kasi for me, okay naman siya. hindi nyo pa po need Oo sa eh. palagay niyo? Hindi, oo. Tapos, wala din akong plan to get Mm. one. Kasi parang kaya naman. Ang nangyayari kasi sa akin ngayon is experience. Doon Yes. tayo talaga matututo. And what works for you naman din po talaga. Tapos ang tawag doon sa mga ganong mga lesson in life is tuition. Oh, It's yes. called tuition. Bakit So, po tuition? like, you go to school, you paying your tuition, and then you learn. Yes. Ang That's what galing. it Parang works. I love it. yung buhay mo, parang may aral na binibigay Yeah, sa'yo. So, yung mga Yes. problem mo is yung tuition. yes. Hindi siya tuition na parang you want to, na sinadya mo. You just think it na tuition kasi natuto ka dun. Mm. Lesson. Ang Ganun. Kumbaga, galing. on a brighter side, at Mm. least you've Mm. learned from that Mm. experience. Kahit Yes. gaano pa ka-dilubyo yung nangyari sa'yo. Exactly. Grabe. Iba talaga ginagawa ng topic ng pera, no? Nagiging seryoso Totoo. tayong Oo, lahat Medyo eh. seryoso na nga totoo. tayo. Pero that's true ha. Especially you guys are, for sure, yung mga viewers natin ngayon ay mga, syempre, nag-hustling din. Mm. So, you have to take care and protect your money. Mm. Yes. Especially kahit kanino. Sorry to say, but kahit sa family nyo, you have to protect. Ako naman, wala naman akong problema when it comes family. Pero syempre may marami tayong mga naririnig, especially in Yes. our culture, no? Yeah, from other Mm. people's Mm. experience. You can help. Walang problema. You can help. Yes. But yung kaya mo lang. Mm. Sometimes, 'di ba? Yes. Isipin natin yung sarili natin. Kasi ako I realize no one will gonna help us. Yes. No one Only will gonna help us. yourself. Yes. So, Yung learn mga how to... lesson natin in life. Yes. So, yun Yes. yung mga learnings pala ni Miss Yana. Mm. Masyado siyang malalim and Yes. masyadong mabigat dahil sa Mm-mm. experience Pero ako naman, mo. good thing. Kasi, when it comes to lesson, hindi naman ganun kalaki yung nawala sa atin. Okay. Pero malaki yung lesson kasi sa akin. Mm. So, I'm sharing also na yung ganun yung experience natin. When it comes, especially in business, ganyan, mahirap. Alam mo, Miss Yana, minsan nga parang hindi na yun about sa pera about na lang yun sa tiwalang binigay mo. Exactly. Mas masakit siya. Mm. Hindi, sige yung pera, makikita mo pa yun. Kikitain mo pa yun in the Mm. future. Pero, Mhm. yung tiwala dun sa tao, yung love and care mo dun sa Yeah. tao, diba? Pero I have one advice to everyone because ako, yung upbringing sa akin ng parents ko, especially my mom, is you do good, tapos people will gonna bring it back to you. Yes. Ganun. But I'll tell you, I don't know if you can spread this one sa lahat ng ano. But the real world is you have to protect yourself. Kasi ang daming taong hindi, kahit gawan mo ng mabuti, kahit bigay mo na isang buong braso mo, kukunin pa rin yung buong katawan mo. Yeah. Ganon. So, you know what I'm trying to say na, give it to the right people. Yeah. Give it to the right people. So, yung kindness, it's there, still in there, but you have to give like yung limit mo. And give it to the right people. Yes. So, pag sinabi, kasi sometimes, ganun tayo, parang, okay lang, maging mabait naman ako eh. Okay, but no eh. Sometimes, it's not work like that, na parang, kailangan lagi kang mabait. Yes. Ako, I just give you an advice. You have to protect yourself. Always protect yourself, protect your money, protect everything about you. So, may limit lang Yes. always. I love this episode. Ang dami kong Oo. natututunan sa live. Thank you so much. At saka for sure, madaming matututunan ng ating mga Audience. guests dyan, mga Yeah. audience. Yeah. Perfect. So, dahil medyo mabigat yung Mm-mm.
usapan natin, natakal Yes, nating parang topic about money. Mhm. Medyo gawin natin 'tong lighter yes. kasi Go, Kailangan go. natin ng icebreaker. yes, Yes. that's my Sige, go. favorite segment, Oo. icebreaker. Ano yun? Anong gagawin natin? So, to have Sasayaw? fun. Ah, Ay, hindi, Sasayaw! hindi, Ano, hindi, hindi, TikTok? hindi. Hindi. Hindi Ay, wag mo TikTok? ba? hinahamon si Miss Wait lang Yana. Ay, ah. naku, marami akong mga ano dyan, Bala. pasayaw sa Baon, TikTok. oo. Mm-mm. Charing. Okay, guys, for our icebreaker, papipiliin ka namin ng isa. Magbibigay kami ng dalawang words, Miss Mhm. Yana, and then pipili ka ano yung pinaka tinitibok ng puso mo sa Sige. salitang Yes, ito. perfect. Ako muna. Okay, go. Online store or physical store? Oh, actually both. Both. Kasi I started in online store, tapos maganda naman. Tas yung physical store, maganda din. So, both merong advantage. Yeah. Yeah. Both my pros. Yes. Ito Perfect. feeling ko alam ko na yung sagot niya, pero itatanong ko pa rin. Go ahead. Delegate or do everything yourself? Do everything Mm. yourself. Ganun tayo Yes. Go-getter tayo Mm. di ba? Yes. So, hindi ka po sanay na parang, ikaw na gumawa niyan. Actually, yun ang problema ko sa mga staff ko. Alam nila, hindi ako mahilig mag-utos. Mm. So, that may Di ako- kusa na lang po Oo, hindi sila. ako mahilig talaga. Minsan nga pagkakaya kong gawin, ginagawa ko na lang. Perfect ka Oo. talaga, Miss Yes. Yan. Isa na yung mag-isa. I think Yeah, yun very yung, independent. yun yung Mm. ano ko, nakuha natin. Yeah. So, next question. Big risk or safe growth? Safe growth tayo, syempre. Yung mga slowly progress dyan. Diba? Yes. Mm-mm. Next. Sell 1,000 affordable products or 10 premium products. Chinese tayo, sell to 1,000. You know, kahit maliit yan, pagka madami yan, I'm telling you. So, always choose the small step. Chinese po kayo? Hindi. Hindi. Okay. Chinese mindset ba? Yes. Business mindset. Ang ibig ko sabihin, kahit yung mga small na yan, actually, pag naipon, madami. So, ako pag nag-start talaga small lang. Start Tsaka small. wag tayong mag-iisip ng profit agad. So, have Yes. to, small step. Mm. Nga, ganun. So, please correct me if I'm wrong po sa pronunciation. Louis Vuitton Never Full Tote or Dior Saddlebag? Tama naman po yung pronunciation ko. Mali. Charot lang. Tama, girl. At- Congratulations. Oh my God! Feeling ko I'm for luxury brand Dapat kasi talaga. in-LV mo na lang eh. Actually. LV. Louis Vuitton. What is your question? Paano, how to use it? Ano ba? Ano ang Anong mas pipiliin? Mas pipiliin ko. I'm more into, tote bag. So, sa LV tayo. Kasi, so big bag girly po kayo. actually, hindi. Pero walang option eh. So, sige na siya na lang. Charot lang. Okay. Hindi si Saddle kasi. I like Jor. Pero kasi si Saddle, konti lang yung kanyang mailalagay. So, as, big girl na ayoko naman super small. Yeah, I think it Gets. depends on the size. Kasi may sizing yan. Yeah. Nakita ko yung reaction mo eh nung binanggit yung Jor. Jor pala. Ano akala mo? Dior. Jor. Ay, ako Laylayan Jor. lang po, Dior. Jor. Pero may mga nagdi-Dior. It's fine. Okay lang naman yun. No okay. problem. Okay, next. Pa-correct na lang din po if tama ako. Go. Chanel Classic Flap Bag versus Hermes Birkin Togo. Ang hirap naman. Tanong. Actually, mga top models yan ng mga nabanggit mong brand. Both talaga. Like, parehas sila. So, if you have a little bit budget, then go for Birkin. Kasi parehas yan sila tumataas yung price. But, ako I suggest, every woman should have one flap. Okay, next. Business meeting or date night? Ay, Sorry. I love business talk. So, I'm into business. Perfect. business-minded. Oo. Okay. Rest day or hustle every day? Ako, I believe we need to pause. Yeah. So, kailangan pa rin natin ng pahinga, syempre. Yes. At least, twice in 2 weeks or once in 1 week, yung mga ganun. Gusto ko Kaya lang po pa din. malaman, paano nyo ini-spend yung rest day nyo? Tulog. As in tulog talaga? As in tulog. Hindi ako lumalabas ng kwarto. As in, doon lang ako. Like, sa bed talaga. Yun yung pinakapahinga na sa akin ngayon. Hindi na yung gala. Yeah. So, you're not the type of person na parang, I wanna catch up with my friends, with my family. Parang mas gusto ko yung ganun, na pahinga talaga. So, ang pahinga talaga sa akin is, as in,
pahinga, Mm. natulog, gano'n. Mhm. Kasi pagka lumabas pa ako with friends parang yung energy ko nauubos, yung Made-drain na social battery battery. ko drain ulit. So parang same lang, Yeah, oo. gets. Ano po yun, living alone po ba kayo? Ngayon, I'm with my mom. Ah, Hindi pa ako cute. ayoko pang manirahang Humiwalay, mag-isa. yeah. But in Japan, I live by myself Mm. naman na. Naku, Speaking of Japan, bago mo ay, itanong yan, ano ang tatanong mo? naku Miss Yana, isang sagutan lang Ano bawal yun? both isa Ay, lang. okay, Ano sige. May yun? ano ka pala. Nakakaba naman. Kinabahan naman ako, JP, my God. Oo. Okay, Deluxe Philippines or Deluxe Japan? Ang hirap naman ng tanong. Ang hirap. So right now, ang baby girl ko is Deluxe Philippines. So my focus is more here kasi yung Deluxe Japan established na siya. So Oh. my sister is handling it now there in Japan. So kahit pa paano naiiwan ko na. Ngayon Mhm. talaga I'm focusing more here in the Philippines. Most of your time nandito po kayo sa Yes, right Philippines? now I stayed for like 1.5. I think the longest one. Kasi every 2 weeks, lumilipad ako talaga. Inahati ko Ah, talaga katawan ko, girl. So I have to fly back to back. million miler na siguro 'to si Miss Ang Yana. dami kong points, sis. Ay, wow! PAL Minsan po ba yan? Ay, Diyos ko! binibili ko na minsan ng sa let's say sa mga hotel, yung free na yung mga accommodation namin, Grabe, mga bongga siya ganyan. Ang talaga. saya. Mm. Kaya ito, may mga tips din ako sa mga ganyang credit cards, future. Because here in the Philippines, even my family, actually, we're not really exposed when it comes to using credit card. Actually, I Yes. love talking with that. Next time, maybe. Oo, We next can baka expand it. mamaya may ano na Advantage ng oo. credit It's card. fine. Yes. Oh, yeah? Wow! Yeah. Gusto ko yan. Kasi alam niyo po, hindi ako masyadong knowledgeable about it. Oh my God. You should talk to me. Yeah, Charing. feeling ko I'm missing more of life because of that credit card. At saka Mm. okay siyang topic kasi ang connected sa business ay money, savings, Yes. credit. Yeah, Tsaka yeah. iniisip kasi ng mga tao, misconception, pag may credit card ka, may utang Hindi. ka. The problem is when we talk about credit or your mga ganyan, kahit hindi credit card, credit sa bangko, sa anything, Filipino always think like, ay, utang yan. Mhm. Ay, bibilhin ko na lang ng cash para wala akong isipin. Yes. Parang ganun. Pero kasi, if you are business-minded, yung credit card, tsaka yung pautang ng loan ng bangko, it's a very huge, malaki yung tulong sa'yo. But, of course, dapat alam mo, gamitin. Mm. Kasi hindi pwedeng gagamit ka ng credit card tapos wala ka palang negosyo. Mm. Kasi, Ay, sorry. Bawal po ba yun? hindi naman siya bawal. Pero kasi, pagka alam mong kaya mong magkaskas, iba yung mindset, di ba? Mm. Di ba? Yung parang, Yes. ikakaskas ko na lang. I have one question. Yes. Gumagamit ka credit Yes, card. yes, Ikaw yes. gumagamit Yes, ka. I have one. So, bakit nyo kinakaskas? Ako, kapag masyado siyang malaki, kaskas kita. Mm-mm. Para hindi mo na kita iisipin. Hindi ka Mm-mm. muna babawas sa savings ko. Mm-mm. Ganun. So, anong reason? Bakit ayaw mong ibawas sa savings mo? Ay, ako po kasi matipid ako. Gusto ko nakikitang nag-grow yung savings ko eh. Mhm. Tas isipin na kita sa susunod, iba-budget ko yung for next payment kita, ganyan. Which is Ganun. okay naman yun, yung ganung mindset. How about you? Same mindset. Ayoko pong magalaw yung savings ko. As much as possible. Ayaw nyo Pero magalaw, pero nagagawa ko. kumaskas kayo. Ano ba? Parang maglalaan ako para sa due ko, sa bayaran ko. Yes. Pero ako naman po, nanghihinayang ko sa interest talaga nung savings ko. Kasi po, I'm using digital bank eh. So, mataas yung interest niya per day. Okay din naman siya. Pero kasi when it comes business, ako, mas okay sa akin na gumamit ng, nag-start lang ako gumamit ng credit card. I was 29. So, recent lang po. Recent lang. Nung nalaman ko na siya, parang, okay pala siya, ganyan. Go. So, wag matakot mag-credit Yes. card. Basta be responsible. Yes. Be responsible and make sure na may benefit sa inyo. Mm-mm. Talaga, may benefit sa inyo. Like ako ngayon, ang laki ng binibigay na sa akin ng bank. Kasi actually, credits is also the one reason for you to build a good points in the bank, and maybe you can use that in the future. So kailangan talaga doon nag-i-start yun yung discipline. Yung alam mo may bayarin ka, tapos doon ka nag-start na parang it's a part of growing eh. Yung parang alam mo yung mga responsibilities mo. So it's a good start actually. Maganda siya. I'm taking notes.
Yeah. Hindi pa tayo Yes. tapos Ay, hindi pa pala tayo tapos sa icebreaker. Ang hirap. Ay, icebreaker. sorry na. Ang dami na naman Pero feeling ko napag-usapan. madadalian ka ng pumili dito, Miss Yana. Go Oh. ahead. Ayan, oh. Chanel or Dior? Chanel ako. Ang bilis. Of Chanel. Ang bilis na course. sagot. Alam niya na. She knows what she wants. Chanel ako. Chanel or Hermes? Chanel pa din? Hermes tayo. Oh, Ah, Pero ang Hermes. hirap actually. It depends on the model. Mm. Kasi nasa model kasi yan eh. okay. Nasa so it's not really in the brand kasi may mga Chanel na hindi maganda ang flow ng value in the market. So it depends talaga. Mm. So, Japan, ito na po yung last. Japan or Philippines? As a country. Yes. Hala, ang hirap ng tanong. It's hard kasi explain ko ha. Sa Japan kasi ang ganda ng mga, medical Benefits, yeah. benefits and also lahat ako nandun, yung pension ko, nandun lahat. So I know na secure na yung future ko pagka sa Japan. Dito naman sa Philippines, mas happy heart ako. Syempre, wala kang iniisip. Like, your mom is there, your family, your friends, like this, nagagawa ko. But in Japan, I cannot do this. Like, So, kumbaga po, wala kang social life sa Japan. wala talaga. I don't have friends there. Wala Ah. masyado. Promise. So, talagang, pag nandun ako, para lang ako nag-uopisina or nagbabayad ng mga bayarin. So, yung Yeah. social life nyo po, dito sa Philippines, and then Hindi ko din masabing social kasi hindi din ako palalabas. Mm. If may mga meeting or magde-deliver kami ng items, I have my staff working for that and my team na gumagawa for that. So, So- but if sometimes yung client nagre-request ng meeting with me, pumupunta naman ako. Love it. Hindi talaga. But So, I want ang it. hirap for you na mamili. Gusto ko naman talagang magstay there or here. But right now, my heart is in the Philippines talaga. Kasi nga, as I mentioned, baby pa yung Deluxe Philippines ko. So, kailangan ko pa siyang, iduyan. Yes. Support nyo ang baby niya, guys. Yes, please. support. Lagay Yes. natin dito yung Yes. paki-edit Follow na lang their po. socials, guys. Yes. We have physical store in BGC, so you can visit Wow. us. And we are searchable in Google also. Just type The Last Philippines BGC. Promote pa nga. At saka, Yes. abangan nyo yung mga palive ni Miss Yana. Balita ko, malaki mag-discount si Miss Yana. Yes, talaga. Totoo yan. Sa true. Okay, so base sa conversation. So base sa conversation natin nila Miss Yana, sabi na rin ni Miss Yana na starting business is hard, pero mas mahirap pala palaguin to. Ano masasabi Yes. mo dun? Wala akong masasabi kasi wala pa naman akong business, pero gusto ko pong malaman, ano po sa tingin niyo yung biggest reason bakit nagki-keep on growing ang Deluxe? Because I keep going. I love that. Because I keep going. Mm-mm. Kasi if I stop, wala, sayang. Mas lalong sayang, 'di ba? Yes. So, you just have keep going. Talagang Yes. continue ka lang ng continue. Walang perfect. I'm not saying sail smooth yung napagdaanan ko. Walang perfect, but just keep going. And Just keep kung going. inasa niyo po sa iba, no, parang Oo, hindi din. actually. Mahirap Ganda din talaga nun. pagka hindi ikaw yung tumayo mismo para sa business mo. So, parang kumbaga po, kung mag-start kayo mag-business, kailangan tutok kayo sa business. Oo. Dapat. Yes, kahit ngayon ako pa rin yung nagbibid, ako pa din yung actually lahat ng items namin in our store, both Philippines and Japan, I am the one who handling everything. Like sourcing lahat kasi ako yung nakakaalam ng price in the market. Hindi ko siya binigay sa mga staff ko. Ako pa din talaga. Ganda. Gandang lesson. Yes. So narinig po namin na yung lesson na natutunan nyo when it comes to pera na never trust anyone kahit sino pa. Pagdating naman po sa business, is there a business mistake that taught you the most? Actually, ang lesson na nakuha ko is in doing the business. Eto, hindi ko siya ma-apply in, like I mentioned kanina, if you do good to people will gonna return it to you. In business, if you do legal things, lahat magiging smooth. Kasi if you are thinking about in the future, you do the legal things, pay taxes, lahat, especially in Japan. So doon, kaya nag-grow yung business ko. Yeah. Because I do the right thing. So I think yun yung lesson ko sa akin na meron pa rin naman pala when it comes business. Kailangan gawa ka ng tama.
You're a good citizen. Kasi you're Ay, paying tax. ay nako, milyon ang tax ko dun. Oh my gosh. Grabe, milyon ang tax ko dun. So, talagang hindi siya actually nagulat din ako na nakakayanan ko biglang magbayad ng ganong kalaking tax. So, but we have to follow the rules. Yeah. Actually, may mga nag-aano sa akin may nag-PPM sa akin ng mga, they want to start a business in Japan. And then, my advice to them is, do it legal. Mhm. Like, pay the tax, hire an accountant, do the good thing. 'Di ba? Kasi minsan, sa amin kasing mga seller, ang ano sa amin is, yung buyer, nauunang magbayad. So, syempre, Okay. nasa akin na yung pera. Yes. So now, it's your, ano na yung Mm. dignity mo na Yeah. na parang, minsan, sorry may mga seller kasi na hindi na siniship yung item, biglang, wala na, Mhm. scam na in short. So ako, I keep going kasi I believe na, yung mga buyer na yan, they have like, mouth. So, ibig sabihin nun, if they have good experience to your business, they're Mm. coming back, Mm. they Yes. give other, like mga recommendations. Yes. Feedbacks. Yes, yun yung They mga. will tell it to other people. Yes. So, they have mouth. Yun yung Mm. sinasabi ko na, gawa ka ng mabuti when it comes business. If you want it to grow in the future, yung walang balik sa'yo. Tsaka parang okay lang din namang magbayad ng tax sa Japan kasi talagang sa Ay, mga Oo. chika people si ate. ng Japan na pupunta. Ay, kaso baka ma-blip tayo dito sa Oo. So, sana all na lang Oo, legal. sana Sana all. all legal. Sana all legal. Yes. Actually, the good thing in Japan kasi we have tax refund. Oh, So, yeah. Dito rin naman. if grabe ang tax refund doon, like cash binibigay ng government. If I requested Really? millions, if I paid millions in tax, they return it to me in millions also. Oh. Wow. So, doon talaga ako medyo umokey. Oh, sige, okay lang. Parang inutang lang yung pera mo ng Yes. government. Yeah, Is so, it annually po? annual, yes. Like, yeah, mga next month kami. Oh, invite kaya natin si Miss Yana next month. Natanggap niya na yung ano Wala niya, pa. Yung income tax Processing pa lang return. ngayon. Oo, Okay. yes. So, yun. Ang saya ng usapan, love it. Yes. So, where do you see your business po 5 years from now? Well, my deluxe. Yes. Yung deluxe ko, probably, ano na yan, established na, I'm hoping. But I am into exploring right now. Nag-explore ako ng other business. Ay, wow. Yes. Pwede po bang malaman or ipaalam sa Nahihiya ako, audience? yeah. Papasukin ko yung construction. Ah, really? Yes, I'm into, inaaral ko siya ngayon. Construction stuff. Pwede po malaman kung bakit? Bakit construction? Actually, medyo ang hirap. Controversial. Controversial. Controversial ang construction ngayon. Yeah. Here in the Philippines. Yes. But, gusto ko siyang ma-explore. Actually, why it's really happened. For some curiosity. Curiosity. Yeah. Pero ngayon kasi, I'm into like a lot of options naman in my plate right now. So, nag-iisip ako what kind of business na iba naman Yeah. sa Ang cool industry ni Miss namin. Yana kasi parang kung ibang tao may isip agad, ay, papatayo ang coffee shop ko. Parang ako yun. Ang iniisip ko, coffee shop agad. Alam Pero mo, kayo, construction. alam mo the good thing with me, I love challenges. I love learning. Like, parang gusto ko na, okay, ganito pala siya nag-work. I like that. Yung mga ganong realization ko in life. So, I believe kasi tayo, we're still like a long path pa. So, Yeah. there's always space to learn, Yes. to gain knowledge. So, yun, ganon. So, if you're curious talaga sa mga bagay-bagay, there's a huge chance na talagang you're into something. I love it. Parang tinitake ni Miss Yana ang challenges as Growth step. yun. Oo. Step papunta sa success. Yes. Successful na siya. Ay, hindi pa. Para sumakses pa lalo. Success lalo. Hindi Even ba? more. Ako, to be honest, you're gonna ask me if I am okay, na ako. So, I don't see myself as successful pa. Kasi parang feeling ko ang dami-dami ko pang mapagdadaanan. Ang dami-dami ko pang taong makikilala. Yes. Different colors, different character. So for that, para mas matuto tayo,
syempre may mga struggle. Is it okay to ask kung fulfilled ka po in your life? Ngayon, Yeah. okay naman ako. Okay naman ako sa life ko ngayon. Masaya, ganyan. Pero, syempre, di naman natin maiiwasan yung mga stress. It's part of our life and just enjoy it. Yeah. Pag ni-stress nga ako minsan, hinahag ko pa yung stress eh. Parang, okay, you're here, you're stressed, normal to, Mhm. brace it, yung mga ganun. Yung parang dinadaanan niyo po talaga kasi Dadaanan talaga pag yan. nilihis mo, parang andun pa rin yung Hindi tama problem, yung hindi mo pa process. Exactly, rin oo. malalagpasan. At saka masayahin naman ako. So, I think that's nakuha ko sa family ko na medyo Yeah, you're so masayahin. bubbly. Thank you. Ay. Kasi po pinapanood kita Oh, sa yeah? social Oh, media. yeah? So, sabi ko, alam, bubbly naman ni Miss Yana. Feeling ko vibe kami, girly-girly, Ah, demure-demure. Pero ang oo. atake is Alam mo minsan baklaan. pag sa office kami talagang sumasayaw ako ng mga sex bomb doon. With Ay, ang Jamie. cute niyo! Yeah, makikita na ganon. Ginagamit niyo po ba yung personality niyo na yan one way to market your business? Actually, I have my mentor. Not mentor na when it comes like finances. Mentor na para sa personality ko. Like, Yana, you have to tone down kasi parang iba yung Mm. iba yung luxury mo, iba you have to do like this, ganyan. Nagti-training ako ngayon Mm. kasi I am very iba yung ano ko, Maano makulit kayo? ako. Yeah. So parang sabi niya, Yana, you have to tone down, you have to be graceful, ganyan. Kasi talagang makulit ako. I So, think, may personality development po kayo na ano, yes, na na trainer. dinidevelop. Yeah. Pero Yeah, hindi naman po halata kasi you talaga. look demure Ay, thank talaga. you po. Tapos yung face card din ni Miss Ay, Yana. thank you so much. Ako So, naman. ibalik natin sa Deluxe yung usapan. Mhm. How do you market products po? Online and offline? So, since you mentioned the online, I started online naman talaga. Mm-mm. We do live selling. We have a posting, of course. So I have my team that handling the increase. So pag you can visit our Facebook page and Instagram page, Deluxe Philippines and Deluxe Manila. So doon nagsisale kami. Tsaka pag ako minsan, pag I have time before kasi talaga every Saturday I'm the one who handling the live selling. But now sobrang higpit ng schedule ko. So I have my team na gumagawa na niyan. Same with Deluxe Japan also. We do live selling. And then for online, for offline, we have our physical store and may mga bumi-visit naman talaga na mga kasi some of the buyers they want to see the item actual. Yeah. So that's the reason why you asked me kanina on physical store or online store. So I cannot saan ba yung mas maganda kasi both I know may advantage. Sa Japan din po may physical store I kayo. have my showroom but may buyers can visit us but kailangan lang ng reservation. Yes. Yes, so just So call here me. po sa Philippines, anytime we can Anytime visit. we are open Monday to Saturday 10 a.m. to 6 p.m. Have you tried po ba mag top ng influencers? Influencer. Actually, I tried to contact someone, pero hindi lang natuloy-tuloy kasi nga talagang sobrang busy. But kasi ako, I believe, lalo na nga, especially right now, no? Especially when you're doing business, kailangan mo talaga ng someone, influencer, na, po-promote ng business mo. So, sakto po, no, Miss Yana, since nandito na rin lang po kayo sa Buzz One Studio. So, ang Buzz One Philippines, hindi lang po podcast ang ginagawa namin. Hindi lang itong Buzzverse ang kinikater namin. Meron din po kaming influencer marketing, affiliate marketing. So, nakikipag-work po kami sa mga businesses kagaya ninyo para makapag-execute ng brand campaign. So, pwede rin po kami mag-photoshoot, mag-live selling, and mag-events, and many more. So, if you want to know more about our products and services, just DM us on Instagram, Buzz1PH. Yes! Buzzverse. Let's go. Yes. So, eto na. Ay! Gusto ko to. Wait lang. Ano yan? Nakakaba naman. Diyos ko, Miss Yana. mga deal or no deal ba Wait lang, baka yan? may tissue ba tayo Pagkakapirahan dito? ba May yan? tissue ba tayo May tissue dyan? mo. Kailangan mo na ng tissue Ay dito my sa God! gitna. Ano ba yan? Oh my gosh! Oo eh. Ano ba yan? Kasi Oo. 'di ba parang
most of the people, mostly yung mga katulad nyo pong business-minded, ang Mhm. naiisip nyo po agad lagi is, business is life. So, Actually, yeah. meron pa po ba kayong time for love life? Hala, napakahirap ng tanong. Charing. Ay! Love life right now, if you're gonna ask me right now, to be honest, I don't have time. Hmm. Talagang, like, I have my working project, which is the Philippine Luxury Auction. So, talagang my focus is there. So, kung may kakatok po sa puso ninyo, Oo nga, wala yun din yung talaga? curious. Ay, single ba si Miss Yana? I am single, Wala nga daw yes. siyang time for love life eh. Ibig Ay, sabihin, Oo, single yeah. siya. But okay. ako, I mean, I believe na dapat binibigyan siya ng time. Oh. Hindi Yeah. pwedeng wala. But ako, if you're gonna ask me right now, wala talaga, busy tayo. So, kung may kakatok po, open naman po Eh, di kayo. pumasok. Ay, Naipasok. hindi, hindi naman. Well, I'm open with the, syempre, knowing people. Hindi Yeah. naman natin pwedeng sabihin, I don't want. Yeah. Kasi, syempre, in my business, in sales, madami kong nakikilala na mga buyers, diba? Pwedeng investors, pwedeng friends, ganyan. So, I'm not closing my door naman. Is it okay to ask po if you wanna build a family rin? In the future? Yeah. No! Sino may ayaw? Akala Di ko no ba? eh. Akala ko din, no. No. I mean, no naman na I want to have a business. I mean, mag-focus lang sa business ko. But of course, but Mm-mm. at my age right now, 32, I believe, iba na kasi yung generation ngayon eh. Yes. Like ngayon, no, parang dati, my mom, nag-asawa siya mga 18, ganyan. So, parang, Bata. grabe. So, ngayon kasi, iba na rin ang kababaihan. Yes. 'Di ba? Talagang ano tayo, like, we have to build ng sa atin na. So, ako, I Yes. want to build it muna bago tayo mag-family. But I ako, of love course, that. I love, gusto kong magka-baby, gusto kong magka-family. I love that mindset. Yes. Pero Same right now, Miss mindset. Yana, how do you balance your business and personal life? How can I say that? Kasi wala ako masyado. Especially right now, talagang I'm very, very busy pagkadating sa mga business stuff ko. When it comes personal life naman, I go travel. Pero most likely, trabaho pa din. Kasi parang ang pahinga nga sa akin tulog. Mm. So, I was like, go sleep na lang, ganyan. Yung rest day mo is tulog. So Yeah. guys, habang pinapanood nyo tong interview namin, podcast namin, nalalaman nyo ang thought process ng isang business-minded. Yes. Tulog ka lang talaga ng tulog. Really, pagka ano ka, you just really want to sleep. So, pagka pagod, yeah. So, I think nababalance ko naman siya. Kasi, ako, hindi ko naman sinasabing, hindi ako nababurnout. But syempre, stress din tayo for everyday, di ba? Pero, ako, yung reward ko lagi sa sarili ko is just sleep. Good sleep, quality sleep. Yeah. Meron po ba magkaroon ng romantic relationship while building a business? Yung past relationship ko, hindi naman. Kasi pares kami both busy. So, yun lang din. Pagka siguro if na yung magiging partner ko is hindi busy, baka hindi rin kami magtugma. Yes. Kasi sobrang, like ako every 2 weeks, lumilipad ako from Japan, Philippines, ganon. So, businessman din po siya. Ay! Ano pa? Nagtanong na para si Boy Abunda. Ay, sino ba doon? Hindi, yes, oo. Okay. So, parang feeling niyo po, same wavelength kayo dapat. Align, yes. But Yeah. the thing is, syempre, super busy, tapos, ano din, so hindi siya hindi siya nag-workout. So, wala po kayong time for each other. Alam mo, sa totoo lang, I think I have a lesson also when it comes love life. Ang Kasi, daming lesson. I love kasi, alam mo, pagka you are into business, like gantong kadaming ginagawa ko, pagka may pumasok na love life, tapos it makes you stress, ang bilis mag-cut. Yeah. Kasi ang bilis parang, ang dami ko nang iniisip. Tama. Hindi na to. Kasi if you are a businessman or woman na owner ka ng mga gantong businesses, you're more into peace of mind. Yes. Alam mo yun, yung parang someone na lang makakausap mo. Pagka medyo nasira dun yung peace of mind mo, parang wala na. You don't want Cut it. agad. Oo. Parang Dapat ang ganun. kailangan po ng mga
strong independent woman kagaya ni Miss Yana is yung someone na magiging pahinga niya. Tama. Oo, pahinga. Talaga. Hindi yung makakabanter niya pa sa outside, Stress. offline and Yes, outside exactly. business. Parang bagay kay Miss Yana ang business na pahinga, hotel, deluxe hotel. Yes, O, oo di ba? nga, Malay no? mo, next year. Ay, Diyos ko, Pwede. day. Gagapang muna tayo dyan para sa mga puhunan. Parang malaki-laking Ilalabas doon. investment, yeah. So, yun yung parang advice ko talaga. Kailangan same kayo, align kayo. Ito naman, Miss Yana, what qualities should your partner have? Hala, Hindi naman sa magpaparinig tayo sa mga this is dyan, business ah. talk, di ba? Charot! Hindi tayo nagpaparinig, pero oo. ano lang yung mga personal na. Aside sa dapat aligned kayo sa Oo. business. Oo, syempre, align kayo dapat. Syempre, yung values. Yung Yes. upbringing, it's very important. Saan galing yung magiging boyfriend mo or magiging partner mo. It's, ano na yun common na siya. Yes. Na, basta, it's common, pero malaking factor siya when it comes finding a partner. So, kailangan align kayo talaga. Hindi ko sinabing dapat perfect kayo. Pero, it's part of it. Kasi dapat, in relationship, hindi pwedeng alam mo na lahat. Yes. Diba? Hindi True. pwedeng maging boss ka when it comes relationship. Kasi pagka dinala mo yung pagiging boss mo dun sa relationship, then dun na mag-start yung conflict. So, dapat, when it comes about your partner, medyo soft tayo. Yes. Ako naman soft naman talaga. When it comes kahit sa mga stuff ko, very soft ako. Pero dapat mas soft tayo when it comes sa partner. Kasi may kasabihan sometimes pag you are business-minded, tapos pumasok ka sa isang relationship, yung values dito sa business, nadadala mo yan. So, sometimes, nauutusan mo yung partner mo, you act that way. Pero ang totoo, dapat iba yung pakikitungo mo sa partner, sa partner mo. May nabasa rin po ako on TikTok, sabi nila parang mas nakikita yung feminine side mo kapag nasa right relationship ka. Yes, actually, yun naman talaga dapat, especially sa mga hustler na mga babae. Talagang kailangan ganun talaga na guy na parang yung pagiging feminine mo ilalabas. Yes. Oo. Magiging woman ka talaga. Hindi ikaw yung Yes. magbubuhat. Kumbaga, pareho kayo nagtutulungan pataas. Yes. Exactly. Perfect. So, alam Love mo it. na. Yes. I'm taking notes. Ikaw yung natuto, no? Yeah. Oo. So, ganun siya. It's basic. Pero, mabigat. Pero ako, I suggest all women na single ngayon and hustling their career, their businesses. Darating ang para sa atin. Yes. Yeah. So, just don't rush it, things. Kasi, ako, I believe if someone's really into you, they're gonna do everything for you. True. Nakita mo yung reaction niya? Oh my God. Pero totoo naman, di ba? Yeah. You So, will exert effort. So, tayo we're just gonna stay there. Yeah. Tapos, ano lang tayo. Pretty patwing lang dapat. thumbs. Yes. Lahat ng tao sa studio na ang daming natututunan. And for sure yung mga nanonood sa podcast episode natin na to. Yeah. Thank you, Miss Yan. Thank you so much. You're such an inspiring person. Wow. Walang eme po Ay, yun. talaga, thank you so much. Kailangan talaga yun. Kailangan tayo strong always. Kasi as I always told you, people will gonna hurt us. Yes. So, off topic po, dumako na ulit tayo pabalik ng business side. So, Money talks. Yeah, money talks. So, as someone na bag owner din po, ano tingin niyo pong qualities ng isang bag owner ang dapat meron? For sure, mga millennials, marami ding manunood sa atin. Ako, I do selling bags for like 7 years. And what can advise to people is kailangan you understand the brand. Should understand the brand. Of course, just don't think it's about the status. Huwag mong iisipin na, I want to have a Birkin at this age kasi para mayaman ang tingin nila sa'yo. It's not like that. It's if really kaya mo nang bumili ng luxury items, dapat naiintindihan mo yan. Yes. Naiintindihan mo ang why Hermes? Why Chanel? So, mahalaga doon na maiintindihan mo siya. It's not about like the quality na, let's say, mag-Birkin ka kasi nagba-value yan. Hindi siya, it's not work like that. So, kailangan talaga
gets mo siya. Mhm. And of course, huwag tayong magmadali. Yes. Bumili ng luxury kasi kailangan ano tayo titingnan natin syempre yung quality, 'di ba? If you are gonna buy in pre-love, yun yung mga risk niya. Syempre, the quality, tapos ang daming isasaalang-alang when Mhm. buying it. So ako, I suggest kailangan financially capable ka Yes. Yes. and you know the brand. Yes. So naiintindihan mo kung ano talaga yung luxury. So that's is the very important na yung quality. So, Yeah. no to impulsive buying. Yes. Kailangan, you learn how to, invest your money in the Mhm. right At bag. saka wag magmadali. Wag Yes. kayong magmadali to get the bags or watch. Especially right now in the Philippines, watch is very, very, very popular ngayon. So, parang makikita na alam na nila ang prices. So, parang kung dala-dala nila yung watch, parang feeling nila, ang ganda na, Mhm. successful ka na. But, it is a status. But ako, I suggest, kailangan talagang alam mo. Alamin muna. Mm. Yes. Kasi may mga luxury na paso yung pera. What I'm trying to say is, hindi tumataas yung value. So, Mm. what is yun talaga, kailangan alam mo. Pero Mhm. pwede po bang ma-ask kung lahat po ba ng bags tumataas yung value? I mean, like, nagkakaroon ng or nagde-deflate talaga yung iba? Meron kasing mga bag na tumataas, bumababa, at tumataas ulit. Ah, So, it depends on the market. Kasi yes. kaya si brand, in any brand, Chanel, Louis Vuitton, and lahat, bumabalik sila sa branding. Nagre-rebranding sila. Yung mga model nila. Kasi minsan bumaba ang price, tas tataas ulit. So, we didn't know really. So, ang timing dyan is you should know the market. Mm. Kasi minsan, pag binili mo siya mahal, tapos after ilang months, bababa. Tapos after ilang years ulit, tataas na siya. Ganun. Ganun ang laro. So, dapat alam mo kung kailan mo ibibenta ang bag. So for another question, Miss Yana, how do Mm. you deal with stress and avoid burnout? Aha. Aside sa tulog. Ang hirap ng tanong. Oh my God. Paano ba ako nagpapahinga? Hindi ko alam. Ngayon, ah, Travel. hindi din masyado. When I go travel, ano talaga, like, business din. Business pa travel din. pa rin. Talagang may mga bag pa din, may mga Rolex pa din, so, paano ba yung burnout ko siguro, wala that's part na to ng buhay ko. Ako tinanggap ko siya. Tinanggap ko na wala, ito na to eh. Mhm. Hindi ako pwede magreklamo kasi unang-una, Ginusto mo yan ginusto siya. ko to. Yes. So, to be honest, kahit kanina, sinabi ko na parang, pag nai-stress ako, I'm just enjoying it. Parang, Mhm. okay, stress lang to. Bukas wala na to, okay na to. Yes. Ganun. Or ano na lang po siguro, routine. Nagyo-yoga ba kayo? Ah, Coffee? actually, I started to play badminton. Badminton. I started to play badminton na ngayon. Pero, hindi ko din siya masyadong nagagawa kasi, busy nga. Talaga, Mhm. but I enjoying it. Playing badminton right So, now. kumbaga, stress reliever ang Gusto ko badminton. din sana mag-play ng golf, pero wala talagang oras. Yeah. Kasi, as I mentioned, gusto magpahinga. Talagang tulog. Mm-mm. Tulog talaga. So, what keeps you motivated even during difficult situations? My stuff. Oh, ang Wow. heartwarming nun. Yeah. If sometimes I'm very, nalaman ko, na-realize ko sa sarili ko na I am businesswoman nung hindi ko na iniisip ang sarili ko. Oh. I have to work, kasi ang dami kong bills and may mga stuff akong umaasa. So, that is my really motivation. I have my senior family, I have my mga pamangkin. Mhm. So, I think yun yung talaga nagpo-push sa akin to continue. Nakaka-touch. Ba't ka naiiyak, Sen? Oo nga, medyo teary-eyed ako. Kasi, backstory lang. Oh, sige, Share ko share mo lang yan, po na sis. super dream kong magkaroon ng brands ng sarili kong business Oh, because I yeah. wanna help other people. Oh, yeah. I think And, that's, yan. yeah. Oo. I feel like yun yung one way ko na makapag-give back. Naiiyak! Ano ba yan?
Hindi. Baka magkakaroon ako Naiyak siya. bukas. Hindi, pero parang feeling ko po yun yung one way ko makapag-give back sa mga Mm. tao is Kaya nga maging eh. successful ako para makahelp ako. Yeah, I think if you're gonna ask me na if I'm successful, I can say yes if I can help others. Mhm. Ay, yung parang, Mm. like ako, yung keep going ka talaga, yung yun sila, yung may stuff. Kasi sila yung una-una tumutulong sa'yo. Mhm. So, may mga pangarap din sila. So, ako yung sarili ko, okay lang ako. Mhm. Love it. Yeah. Super inspiring talaga ng Yes. Thank you, naiyak talaga siya, girl. Mm. Nakakatuwa. Na-touch Ay, kasi ko na parang ibang really? tao yung iniisip mo, not yourself na. I think yun yung maiisip ng isang talagang negosyante. Yeah. Don't think about money is yours. Ako, pag pumupunta ako ng office, both Japan and Philippines, when I see my bags, sobrang dami, Mhm. hindi ko siya iniisip as mine. Hindi ko siya iniisip as pera ko 'to. Hindi, walang gano'n, walang gano'n sa system ko. I'm always thinking like this is business. Alam mo ba kahit paggamit ng mga personal bag, hindi nung mga do'n para lang i-display, I won't do that. Kasi iniisip ko parang business ko siya eh. Yeah. So, talagang pure business lang ako. I think yun yung pagka talaga business owner ka and your heart is into business, you're not thinking yourself anymore. Sumakses tayo sa pag-iyak mo. I love it. Maganda yan sa ating video. Oh, Pansin naman, ako pa yung Ikaw na yung umiyak. may Alam mo need ng naman. tissue. oh, Oo, cute mo, akala mo ako pa ang sis. best. Okay, so, Oh. Miss Yana, when people hear successful entrepreneur, Mhm. ang unang naisip nila is sales. Mm. Pero we believe success is much bigger than money. Mhm, of course. The question is, pero parang same na rin Same ang lang. nasagot eh, no? What's your proudest achievement as a business owner? Ako, when I can able to provide for my family. Mm-mm. Yeah, like, I can go kahit saan, especially with my mom and my parents. Kasi yung dad ko, medyo, yun lang, kasi, yung dad ko kasi medyo mataas yung gap nila ng mom ko. So, ngayon, yung dad ko, hindi ko na siya pwedeng isama sa mga travel ko. But I really love it na makasama siya. Naiiyak na naman ako. Ang cute na Sige po. Oh, sige, go. So, yeah, I mean, yun yung ano ko talaga. As in, part of being a Filipino talaga. Our family-centeredness. Yung gano'n na. Well, that's ano yan eh, parang disadvantage of being a Filipino. But we love doing it. Mm-mm. Yeah. Di ba? Ganun, yun yung ano ko. Masaya ako sa ganun. Again, I'm not thinking about myself kasi feeling ko wala pa akong asawa, wala pa akong anak. So, Mhm. I'm okay. Yeah, iyak siya talaga, Yung lashes ko. sis. Hindi kasi naisip ko po, sabi nyo, kasama nyo mag-travel yung mom nyo. Is that Yeah. something na hindi ko na magagawa? Oy, alam nyo guys, Okay. I want to share this with you. The first time na finlay ko yung mom ko ng business class, that the moment I realized I did the good thing and I am in the right path. Pero parang yun naman din kasi yung goal ng as Para anak, para sa Lahat. parents Exactly. natin. Oo. Ako, I believe that. So, kasi, if you, hindi naman kasi kami galing sa family na parang, na mayaman talaga. Yes. I still remember, kasi I'm from Northern Samar. So, one of the, medyo mahirap siyang bayan. Yeah. So, doon nag-start, nakita ko dati, sumasakay lang kami ng bus na tawag dito na ordinary. So, hindi siya aircon. Yeah. Walang Kasi aircon. para mas mura. Tapos ngayon nakikita ko ang nanay ko nandun sa Business business class, class. nakaupo, pa-wine-wine. So, dun ko na-realize na I'm doing sulit ang Yes. pagiging matandang dalaga. Ay. Uy, hindi ka tatandang dalaga, Di ba? please. Kailangan I'm po ng asawa happy. ni Miss Yana. Yeah. But of course, kaya yun, nagmamadali rin ako in my life during that time. Kasi sabi ko, masakit-sakit na yung tuhod ng mom ko. So, habang kaya pa niya maglakad, Yes. maglakad and all, I want. Ay ako, as a fan of Miss Yana, kasi napapanood ko yung mga videos nila social media, and I know some of her stories. Pati pag makikita mo sa social media niya, personal, yung stories na tinatravel niya yung mom niya.
Diyan ko talaga idol si Miss Thank you Yana. so much. We should love our parents, guys. Yes. Yes. We, kahit hindi naman kailangan bongga, but as Oo. long as we give time. Actually, Mm-mm. ang na-realize ko during netong, ngayon na, medyo, kasi pagka nasa stage ka ng medyo katigasan ng ulo, hindi mo pa siya Mm-mm. marirealize eh. I Yes. mean, aminin na natin, no? Pero ako na-realize ko ngayon, yung parents pala natin, kahit oras lang. We Yes. just give time. Feeling ko po sa mga story na sinabi nyo, ito yung hindi namin malilimutan kasi ang daming nag-iyakan eh. Pero, ayun, kung pagdating sa mga story, Mm. is there a customer story that you'll never forget? Meron akong mga buyers na nagme-message sa akin personally. And they express their parang, Yana, you're doing a good job. Keep going. May Wow. mga ganun akong mga buyers na parang, bakit sila ganun sa akin? Hindi naman Mm-mm. nila ako kakilala Mm-mm. masyado. But I think, people can see us in different way. Sometimes, ang tingin sa'yo talagang you're a good person Mm-mm. and nakikita nila yung pagiging hustler mo and doing good stuff. So, I think, yun yung mga na nakakatuwa. Kaya ako, when, kaya ako din, pag bumibili ako ng something, or kahit sa mga simpleng, mga ano lang, store, like kahit yung mga sa Jollibee or what, I am very, very jolly when I say thank you ha. Yes. Kasi yung mga simpleng say thank you, it Yes. motivates you more. Yes. Yung Correct. kaya ako pagsasabi ng mabubuti, pagsasabi ng mga maayos na salita, it gives, someone to keep Motivate. going. Yeah. Yeah, so it's very important. Iba rin pag nagte-thank you ka sa staff. Yeah. 'Di ba? It shows din Oo. your values in life, Mm-mm. Miss Yana. Yes. Kaya ako naniniwala ako na yung negativity and then the positivity can pass to someone. Yes. 'Di Correct. ba? Yeah. Kaya ako, kaya sa office kami, pag pumupunta ako, wala. Talagang very happy lang kami kasi I want a very happy environment when it comes work. Love it. So, if you could talk to your younger self Mm. before pa yung Deluxe Philippines and Mm. Deluxe Japan, ano pong pwede niyong sabihin sa kanya? Hala, keep going ulit. To be honest, hindi ko na feel na I was struggling during that time. Kailan lang? Nung nakita ko na yung may store na ako. Kasi during that time, I was just pushing myself. Yeah. Yung mga puyat, yung mga wala. I still remember, ang work ko, 7 a.m. Ang out ko, 5 p.m. Tapos 8 p.m., magla-live na ako. 1 hour lang yung pahinga niyo. Yes, tapos gigising na naman ako niya ng mga 5. Yung routine ko for years, ganun. Pero hindi ko nakita ang sarili ko during that time na Parang ang hirap. nahihirapan. Hindi, parang as like, parang, siya, parang list ko na, okay, it's morning, I have to do that, ganun lang. Kailan ko lang siya na-realize na parang, oh my God, grabe pala yung schedule ko. Kasi po during that guminhawa time. na kayo na parang, ay, ang bigat pala nung gawain ko Mm-mm. before. Actually, that's the one sign na parang you're gonna progress in life if you're not complaining. It's a one sign. From one now sign. on. Always Yeah. be grateful. Ngayon ko lang narinig sorry. Hindi na ako I mag-complain. think it's because complaining give us negativity, give us ibang level ng emotion. So instead of complaining, switch natin yung mind natin into, like keep going, positive, at enjoy it. Kasi hindi laging ganun yung time, yung situation mo. I believe that. You will always get better. Always, always. Amen. Basta wag kang mag-negative stuff. You're Yes. always gonna have this positive way. There's always a better and brighter place for you. Oo talaga, di ko talaga napansin yun, promise. Like, I'm in a hard way during that time. Yeah. Bike lang ako nun I don't have car. In Japan pa during that time. Kaya ang payat ko nun anyway. Mag-bike Kasi ka bike dito ka lang sa ng bike. Pilipinas, Miss Wala, Yan. hindi kaya. Hulas ka pagdating mo sa Yes, destination mo. Pero Yeah. Miss Yana, baka iniisip ng mga nanonood, magandang characteristic naman yan as a business owner na push ka, sipag-sipag. Yeah. Baka inisip nila, baka wala nang pahinga tong babaeng ito. Oo. Ano, mini-make sure mo ba na ang tulog mo ay, ilang hours po ba ang tulog nyo? Actually, nung kabataan, ang pinaka
tulog ko during that time, mahaba na ang 5 hours during that time. Bitin sa Bitin. tulog. Oo. Pero ngayon, hindi ko na kaya. Ilang I hours think, na po ang tulog nyo ngayon ngayon? mga 7 na. Wow. Yes, nakaka 7 hours na Almost tayo 7 hours na complete. siya. sleep. Kasi meron naman na tayong staff na may team na rin naman tayong humahawak. So, at least kahit papano, okay na yung patulog-tulog natin. Pero may mga days pa din na syempre, minsan pagod. Pero normal naman yun. Yun yung trabaho ko eh. Also, what's one piece of advice ang maibibigay niyo sa mga aspiring business owner na natatakot mag-start? Pag sa start kasi, I won't say na wag kayong kabahan. Wag kayong matakot or what. It's part of the business na talagang yung risk. Risk. What I can suggest is aralin mabuti. Wag tayong pasok ng pasok sa mga negosyong hindi natin naiintindihan. Sa pera, pag hindi natin naiintindihan, wag natin pasukin. Kasi ang dami ngayon, di ba, yung mga loans, mga ano. If we didn't understand the math, it's risk yan. So, dapat naiintindihan natin kung ano yung ginagawa natin, ano yung gusto natin gawin, naaral nyo na, at always think about the negative. Kasi pagka inisip nyo positive lagi, sugod kayo ng sugod, mahirap yan. So, kailangan ibabalanse nyo na may positive, may negative, and what we can do kung paano nating makukuha or magiging positive yung negative. So parang dapat po may plan B. Yes. Always plan B. And kung tingin ninyo, kung gusto nyo talaga ang ginagawa nyo, wala namang problema to push. Pero ako, I suggest, talagang kailangan isipin nyo din yung negative or disadvantage. Kasi people, kung yung mga podcast na iba, maririnig nyo, they just go push ka lang ng push. Go tayo sa positive. But ako, I suggest, aralin at i-embrace yung negative. Kasi doon ka matututo talaga. Yes. And there's no smooth na lahat alam mo na agad. In the process, talagang matututo ka. I can say very inspiring si Miss Yana. Ay, thank you Super. po. Marami kaming natutunan dito sa studio and sa mga nanonood, guys. Perfect guest siya for today's episode. For episode 7. And also, Miss Yana, meron kang bagong business, di ba? Yeah, I'm handling the Philippine Luxury Auction here in the Philippines. We just opened a last week. Yeah, so we have also a event na this September 12 in Hilton, Manila. We are handling the first and ano yun, first time in the Philippines. Yes, the Yes, first. Philippine Luxury Galing. Auction. I am the one who handling it. Ako lang mag-isa. I don't have investor. I don't have business partner. So ako lang talaga. So sa Japan po yung the idea came from Japan. Yes, dadalhin ko siya, dinala ko siya dito. Wow, ang galing. Alam mo, isa rin po yun sa nakikita ko mga successful na tao is yung nagta-travel sila and dun sa bansang yun, ina-apply dito. Yeah. I love it. Kasi nakita ko talaga, wala pa dito sa Philippines. Bangkok, meron na. Korea, Japan, and other Asia. But here in the Philippines, wala. Ako, I don't have that budget. Pero talaga nilakasan ko ang loob ko na parang there's a potential. Yeah. I saw a potential. So yung opportunities outside the country, dalhin natin here in the Philippines. Yes, kasi I love especially it. in the Philippines, ang daming gustong mag-disclose ng mga items nila, mag-dispose, magbenta. And as a reseller here, nahirapan ako mag-source out ng bag. 'Di ba? So, I think that platform can help both seller and collectors. Sa mga artista po, for sure, madami yan Exactly, sila. 'di ba? At least mas mabilis nating ma-dispose ang mga items. Yes. Mhm. And sustainability. Love Yeah, it. oo. So you can actually message us in IG and Facebook page. We have it's a Philippine Luxury Auction. We have also YouTube na ano na namin, nagawa na namin. But we're still planning and naging okay naman yung event last time. So we're looking forward for more. You can Yeah, consign your yes. items to us also. Wow. Okay, so sadly nandito na tayo sa last part ng podcast Ay, ang saya pa naman Ano ang ba kwentuhan yan? natin. Totoo, ang daming Sayang. natutunan at may mga nag-iyakan. So now guys, for today's episode, narinig natin yung story ni Miss Yana
na from humble beginning and now meron na siyang Deluxe Japan, Deluxe Philippines, and Philippine Auction, and may mga plano pa yan. And Yes. maraming na-inspire sa episode na to from her story, Super. personal story, business story, ang dami. Talagang marami kayong mapupulutang kwento rito, guys. Watchable siya and pakinggangable. Oo. Hindi, anong English nun? Talagang pang-podcast Shareable. siya. Yeah, Oo. shareable ang kanyang life Shareable yung story. story niya. Talagang mai-inspire kasi hindi siya yung parang na-mention niya din naman na legal lahat ng ginawa niya, step Yes. by step. Hindi niya minadali. So, tayo parang ma-inspire tayo na, ay, hindi pa huli ang lahat. Parang True. bata pa tayo, marami pa tayong pwede gawin, at hindi pa huli ang lahat. Ayun ang pinaka-message Yes. ng ano natin. We're so young and we have to keep going. Whether mag-start tayo ng business, mag-chase tayo ng something na talagang dati pa nating dream, 'di ba? Or kung kahit na ano pa man yung naiisip mo on your mind, talagang may inspire tayo kay Miss Yana na to keep going lang in life. Right, JP? And also, napag-usapan din natin dito, the topic is business. So, pag-usapan din natin gaano ka-importante ang marketing influencer pagdating sa isang business. Kung gaano siya kailangan at gaano ka-importante. So, ayun, again, thank you so much po, Miss Yes, Yana, for super sharing thank your you. inspiring story. From the bottom, now you're here na. And for sure, success pa in the Yes. future. Amen. 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 Thank you Amen. so much po. Thank you so much. Ayan, hopefully ay meron tayong na-share today na positive message to everyone that wants to continue or wants to gusto nilang mag-start ng business. Yeah, just keep going and always planning. Yes. Yes. It's very Madami po important. kaming na-inspire nyo. Thank you so much. Thank you for having me here, guys. Thank you so much. Yes. Thank And you. to everyone who's listening or watching this episode, thank you for joining with us. Salamat sa pakikinig at sa panonood. Thank you. Ay, Miss Yana, may hindi kami naturo sa'yo. Ano yun? Lahat ng Oo. guest ginagawa Ay, ito. paano yun? Paano Ready ka na. Ano yun? Paano gagawin? So, ang buzz first, meron niyang movement, hand movement. Ay, ganyan. okay. So, ganito Ah. lang po siya. Buzz first. Fast first. Okay. Yes. Ganito Let's po go. siya, Ganito letter po B. siya. Buzz first. Like this? Yes. Okay, go. So, ready na ba tayo i-outro to? Okay. Oh my God, mamimiss kita, Miss Yana. Ay, kala mo naman. We'll see you on the next episode of Buzz first. Again, I am Jel. And I am JP. And Miss Yana. Yes, thank you. And guys, don't forget to follow our YouTube, Spotify, and social media. Lalagay namin yan lahat dito. And see you on our next episode. Bye! Buzz first.